arguments. Alam nyo ba na dito sa request ng interim release ni Pangulong Duterte, alam nyo ba sa interim release ni Pangulong Duterte? Yung mga prosecutors, mga bossing ng yung prosecutors ng ICC, nag-agree sila. Kaya umiiyak ngayon si Conti. Pangit na nga, umiiyak pa. Swangit na nga yung mukha po. Pinaiyak nyo pa, Diyos mio. So, ayun. Ang monitoring restrictions, individuals granted interim release are often subject to strict conditions such as travel restrictions, reporting requirements, or electronic monitoring. Cooperation with authorities of the host country if released to a state is typically required. Revocation of release kapag meron daw mga bagong mga warrant, detentions, blah blah blah, dyan sa kaso na yan. Napakadali. And katulad nga na sinasabi natin, mukhang malaki yung chances nito kasi nga pumayag pati ang ICC prosecution team. Siguro nakikita na din ng ICC na kaya nga ako lubos ang papasalamat ko sa mga Pilipino na nandiyan dyan sa Hague. Kaya nga sana, sana nga kung makalabas na si Pangulong Duterte bago pa kami magpunta dyan kasi we are supposed to go there this July. Pero kung bago pa mag-July, makalabas na si Pangulong Duterte, okay na rin sa amin. Kahit na hindi na kami magkita-kita ng mga kababayan natin Pilipino dyan, okay na sa amin na maalis na si Pangulong Duterte dyan sa ICC facility na yan. So ngayon, itong mga kapwa natin Pilipino dito, nagpapasalamat kami ng lubos sa inyo. Kaya dyan sa mga vloggers na nandiyan dyan, most especially, yung mga nag-aaway-away na nagbati-bati na yata. At kanila Harry Roque, sa lahat ng mga nandiyan dyan, na araw-araw walang pagod na nagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte, napakalaking bagay niyang ginawa ninyo na pagsuporta kay Pangulong Duterte kasi kahit papaano, even yung ibang mga bansa, nung nakikita nila na ginagawa niyo yan, somehow naisip nila na magaling talaga to si Duterte. Duterte was branded as one of the strongest leaders noong panahon niya kasama sila Vladimir Putin at saka Xi Jinping. Isa siya sa mga strong men na nagli-lead na pinakamagagaling na mga leader sa buong mundo. Mantakin mo ang Pilipinas bihirang masama dyan. Pero si Pangulong Duterte, kilalang kilala sa buong mundo. And alam naman natin, yung propaganda ng media komunista, talagang pasamain yung reputasyon ni Pangulong Duterte. At kahit papaano, ilang mga tao sa ibang bansa naniniwala dyan. Dahil nga syempre, hindi rin naman nila kilala yung tao Until, nung siya'y nakulong na ganyan and nagtipon-tipon, yung mga Pilipino going out of their way, ilang oras na biyahe, isang araw, 2 araw na biyahe, magstay sila doon, on pocket nila, walang organizer, na-realize nung nakita rin ng mga tao sa ibang bansa, even yung mga foreigners dyan, nalaman nila yung sitwasyon natin dito sa Pilipinas, somehow nakita nila yung mga ginawa ninyong effort. Feeling ko sa kanilang mga bansa, they will never do it sa kanilang mga leaders. So the effort, the love, the sacrifices na ginawa natin, ginawa ninyo for PRRD habang nandiyan siya sa detention facility na kahit hindi nyo siya nakikita, hindi kayo umaalis. Kahit na ilang beses nang sinabi ni Pangulong Duterte na wag na kayong mag-aksaya ng panahon, umuwi na kayo para maging productive kayo. Pero kita mo, ang Duterte kaya talagang pagbuklod-buklodin ng lahat ng mga Pilipino. Bakit? Imaginein mo, nung wala pa si Pangulong Duterte dyan sa ICC, these Filipinos, puta kahit nagkakasalubong yan, walang pakilamanan yan. Kahit nagkikita yan, nagtatagalog na yan, narinig na nila yan, hindi pa nagpapansinan niya, matataas ang ere ng mga Pilipino sa abroad Pero dahil iisa ang pagmamahal natin kay Pangulong Duterte, dahil naramdaman ng bawat Pilipino yung galing pagmamahal at yung sakripisyo ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, kahit na yung mga dating Pilipino hindi nag-uusap-usap, dahil nandiyan si Pangulong Duterte sa ICC, kita mo, nagkaroon pa ng Duterte Street. Napakagaling. Kaya iba talaga ang kapangyarihan nitong si Pangulong Duterte. Iba talaga yung uniting factor. Ito si Bongbong, putang ina, demonyo yan.
Walang ibang gagawin niya si Bongbong Marcos hindi watak-watakin ng bayang Pilipinas kasi yung pamilya niya, pamilya ng mga satanas yan. Alam mo ba, nung nung ano daw yan, noong ipinanganak daw yan si Bongbong, ang una daw lumabas, itim na espiritu. Tapos yung panubigan ni Imelda, lava. Putang ina, para siyang dragon. Ganong kademonyo yan. Satanas siyang hayop na yan, pati yung pinsan niya. Yan ang ginagawa nila sa bayang Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, si PRD doesn't have to do anything. All he needs to do is to be in a particular or specific place and people will gather and rally behind him. Ganyang gagaling si Pangulong Duterte. Ito si Bongbong, putang ina, kailangan pa magbayad ng tao niyan para lang may manood sa speech ng ulul na yan. Ang hirap-hirap pa intindihin ng speech, putang ina, bulul-bulul. Si Pangulong Duterte, pinapauwi na yung tao, so umuwi na kayo. Nagsasayang kayo ng oras dyan. Nakakahiya sa mga taga dito sa ICC. Sabihin nila, gulo-gulo natin. Kita mo naman, hindi siya iniwan ng mga Pilipino. Ganyan ang Duterte. Ikaw, Bongbong, putang ina, kahit mamatay ka ngayon, maniwala ka, baka putang ina, pamilya mo lang umatin sa lamay mo. Baka sa sobrang tahimik sa lamay mo, baka bukas na bukas, pwede ka nang ilibing. Naka-move on na kami kaagad. Totoo yan. Kahit kainin ka ng lupa ngayon. Sabi ko nga sa iyo, kung si Bongbong Marcos maglayas, putang ina, walang maghahanap eh. Wala talagang maghahanap sa switik na yan. Ganyang kademonyong hayop. Pero ito, pakinggan natin mga bossing, itong interim release. Napakagandang balita nito. Sabi ko nga sa inyo, unti-unti napapasakamay na natin ang tagumpay. Unti-unti napapahiya sila. Ang gaba, di magsaba yan. Ang karma nila, putang ina, hindi na yan mapipigilan. Pero tingnan mo, Diyos na mismo at ang pagkakataon ang gumagawa ng dahilan para maipakita sa buong mundo ang kahayupan nito, mga punyemas na ito. Sooner or later, Pastor Apollo Kibuloy will also be out in jail and will also be victor sa kanyang mga kaso. Tayin nyo yan. Sampal yan sa mukha ni Abalos, ni Torre, ni Marbil, nung magkapatid na mga satanas na mga Rimulya. Kay Tambaloslos dyan sa asawa ni Marcos na mukhang luya. Ayan, lahat yan sampal sa mga pagmumukha nila. And 3 years na lang, Diyos ko po, ang bilis na. 3 years na lang, mawawala na sa landas nating mga hayop na yan. Huwag na natin pabalikin yung mga nagpapakalat dyan ng mga Inday Sara Marcos na tandem. Huwag nyo nang anuhin yan, pilitin. Tama na yung isang Marcos na nakahawak ng ganyang kapangyarihan, dalawa pala. Huwag nyo nang dagdagan ng isa, putangin na yan. Salot ang mga Marcos na yan. Play. May panibagong mosyon ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para makalaya ito sa ICC Detention Facility. Si MJ Mondihar sa report. Formal nang hiniling ni former Philippine President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na siya gawaran ng interim release. Sa impormasyon mula sa ICC, may petsang June 12, 2025 ang request ng dating Pangulo. Itinaon sa pagunita na ika-127 taong araw ng kalayaan ng Pilipinas. Ang bansang inalaya ng buhay at pinagsilbihan ng dating Chief Executive. Depensa ng kampo, hindi flight risk ang dating presidente at walang kakayahan na gumawa ng anumang paglabag sa batas, dala na rin na katandaan ito. Hiling nila sa ICC na pagbigyan ng pansamantalang paglaya on humanitarian grounds dahil sa mga iniindang karamdaman ng dating Pangulo. Si Duterte ay 80 taong gulang na at nangako ng 100% kooperasyon sa ICC sa kabuuan ng provisional release. Welcome development naman sa former Presidential Legal Counsel ng FPRD ang nasabing hakbang. Hindi naman siya flight risk, hindi naman siya tatakas. Pero naman pansang gusto pumupup sa kanya. Tiwala rin si Attorney. Ayan may bansa na ang gustong kumupkup sa kanya. Actually, 3 yan. 3 bansa yan. Gusto sabihin ko sa inyo kung sino. Wag na. Before pa, mga 2-3 weeks ago, nalaman na namin to. Itong nire-request nila na interim release. Siyempre, nung sinabi yun sa amin, in the, ano ba tawag doon? Yung with the confidence na hindi kami epal.
na hindi kami maingay. Kasi ang banateros, mapapagkatiwalaan mo yan ng impormasyon. Pag may nakuha kaming impormasyon, hindi kami yung nagmamadali, nakikipag-unahan pa sa otoridad. Makikipag-unahan pa dun sa dapat magsalita para lang mauna sa balita. Hindi po kami ganun. Tapos na po kami dyan. Ayaw naman po namin maging araw para sumikat pa. Oo, kasi sa araw lang po ang sumisikat at lumulubog. Tandaan niyo yan. So eto mga bossing, for the past 3 weeks, alam na namin yan. It's been lingering there. And alam na rin namin kung ano yung mga bansa na kumbaga nagbukas ng kanilang mga pinto para kay Pangulong Duterte. Pero di namin sinasabi yun kasi nga respeto doon sa mga dapat maunang magsabi niyan. Kasi nga mahirap ma-preempt. Putang ina niyan. Meron daw isang vlogger naglabas na naman yan, ewan ko. Sabi ko, ba't kasi pinangungunahan eh? Gusto natin lagi tayo nauuna sa impormasyon. Gusto ba natin, wala namang award yan, wala namang premyo yan. Hindi ba? Ewan ko, ba't ganun? Pero anyways, kami hindi namin sinabi until nung lumabas, kaya nga nag-status kami na we knew this a couple of weeks ago. We just decide, kami lang kami kami na wag na tayo maingay, bayaan natin silang mauna. Yung information naman kasi that's for all, pero mas maganda manggaling mismo sa kinauukulan, ha. So kami hindi kami nagsalita mga banateros, kalmado lang kami. Sabi ko nga sa inyo, but we have information na hindi namin dapat sabihin. Kino-confirm na lang namin na alam namin after na inilabas yan ng mga principal. Pero hindi kami yung bida-bida na makikipag-unahan sa impormasyon. Hindi kami ganoon, no. Hindi natin yun. So, alam na natin to, and nung ibinalita ito, ibig sabihin nung ibinalita na, na siya, confirmed na siya, 'di ba? So, ang saya-saya namin. Ni Panelo na pagbibigyan ng ICC judges ang request ng dating presidente. May diferensya nga yung pag-aresto sa kanya. Yung mga kalakaran na yon ay malaking factor na mabigyan siya ng interim release. Iginit naman ng legal team ng dating Pangulo na may kasaysayan na ang ICC ng paggawad ng pansamantalang paglaya sa mga akusado. Masyado ding magastos yan for ICC. Kasi syempre, madami ng mga member state ang nag-alisan sa kanila. Isa na nga dyan ng Pilipinas, nung nakaraan, Hungary, at marami na, tas yan, yung sanction pa ng US. So, in terms of budget, itong itong katarantaduhang ICC na to, medyo medyo naghihikahos na yan. Kumbaga, break even lang yung mga yan, making ends meet, ika nga. So, kung magstay pa dyan si Pangulong Duterte, yung dami ng tao na magbabantay kay Pangulong Duterte, syempre, overhead yan, expense yan. Syempre, pagkain, gamot, hospitalization, everything, kailangan provided nila yan. If something bad happens to PRRD, kasalanan pa nila yan. So, para sa akin, kung ako lang din ang leader netong mga gunggong na ito, iga-grant ko yan para at least patawag lang tayo ng patawag sa kanya dito kasi hindi ibig sabihin na siya ay aalis, siya ay ililipat o makakalabas ng kulungan dyan. Hindi ibig sabihin na tapos na yung kaso. Tuloy-tuloy pa rin pong lilitisin yung kaso. It's just that matagal yan masyado and mas makakatipid sila ng malaki. And hindi pa masyadong delikado sa kanila kasi nga sobrang may sakit yung matanda at saka sobrang tanda na nun. Mas sa kanila, mas yung burden mas less. So, assurance naman ni Attorney Kaufman na siya ay pupunta dyan. Na siya ay a-attend sa mga hearings, proceedings at kung kailangan nandiyan siya, pupunta siya dyan. Kung halimbawa naman si Pangulong Duterte, let's say for example, mas pipiliin nila na hindi siya haharap dyan. Let's say, via Zoom na lang. Halimbawa, no? So, nag-hearing, mga abogado nila, away-away, and then, in the end, si Pangulong Duterte ay napatunayang may sala at kailangan talagang ikulong. Sinintensya ng ICC na makukulong ka ng ganito, ng ganyan. Yung member state na nagkakanlong kay Pangulong Duterte, yun talaga kailangan niya bilang isang member state, kailangan niya talagang isuko si Pangulong Duterte sa korte na yan.